Kasi po, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Ito po yung ating patuloy na pinag-uusapan. Hindi po magbabago ang Diyos sa kanyang katapatan. At tayo po ay napag-aralan na natin at nalaman na natin kung gaano katapat ang Diyos sa ating mga buhay. Siguro po, hindi nyo na mabilang kung ano na yung mga binigay ng Diyos. Marahil meron pa tayong hinihintay na pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Subalit, kailanman po ang Diyos, hindi po siya magmamaliw. At yung pong mga pangako niya, kung patuloy lamang po tayong aasa, ang Diyos po itutuparin ang kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Sige po, isa pang palakpak para sa Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Muli po, good morning po sa ating first Sunday worship celebration at yung pong ating mga ka-online. Good morning na rin sa inyo dyan. Binati na po tayo ng ating tagapanguna kanina. Pag-usapan po natin, balikan natin yung ating pinag-usapan last Sunday, yung pong katapatan ng Diyos. Ano po yung ating pinag-usapan? God is faithful to His Word. Tama naman po ang sabi ng salita ng Diyos, Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Hindi po pass away, pass away. Sabi nga rin ng 1 Peter 1:24-25, people are like grass, their beauty is like the flower in the field. The grass withers, malalanta ang damo, matutuyo ang damo, malalanta ang mga bulaklak. The flower fades, but the word of the Lord remains forever. Yan po yung ating pinag-aralan last Sunday at karugtong po yan ng ating pag-aaralan ngayong umagang ito na ang Diyos po sa kanyang salita, hindi rin po magmamaliw. God will also remain faithful sa kanya pong mga pangako sa ating mga buhay. God is faithful to His promises. Kaya nga po alam po natin, meron pa tayong mga pangakong hinihintay galing sa Diyos. Pero ang Diyos po, hantay lang tayo. Hantay lang po tayo. Gaya po ng ating pag-aaral mamaya, mabalikan po natin ang ating ama ng pananampalataya na si Amang Abraham. Kung paano po siya, gaano katagal siyang naghintay para po matupad ang pinangako ng Diyos sa kanya. God is faithful to His Word. He does what He says. God is faithful to His Word. He does what He says. God is faithful to His promises. He fulfills what He committed to you. Yan po yung kanina pa binabalik-balikan natin. God is faithful to His promises. He fulfills what He committed to you. 2 Timothy 2:13, ang sabi po ng salita ng Diyos, if we are faithless, He remains faithful, for He cannot disown Himself. Tayo po'y manalangin. Salamat po. O dakilang Diyos, sa umagang ito, na aming dalangin, patuloy po naming mas lalo pang maintindihan ng mas malalim sa aming mga buhay kung gaano ka katapat sa amin, kung gaano ang iyong salita ay hindi magbabago at ang iyong mga pangako, o Diyos, ay magkakaroon ng katuparan ayon po sa iyong salita, ayon sa iyong katotohanan, at ayon sa iyong karakter, kung sino ka, o dakilang Diyos. Kaya nga, sa umagang ito, ang aming patuloy na dalangin, ang iyong presensya, ang iyong kapangyarihan, o Diyos, sa buong sanktuaryong ito, sa bawat sulok, ang puso ng kaluluwa ng iyong mga nakasama ng iyong lingkod na gagamitin na wala kaming ibang itataas, dadakilain at pupurihin sa aming mga buhay maliban sa iyo, o dakilang Diyos. Kaya nga't ang muli, ang iyong patnubay, ang iyong kapangyarihan, ang sumaamin sa lahat po ng aming gagawing pag-aaral ngayong umagang ito. At kami ay uuwi na may bagong dagdag tibay pananampalataya, dagdag pagkilala sa iyo, o dakilang Diyos, na ikaw ang Diyos na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ito po, dakilang Diyos, muli ang aming samat dalangin sa iyong pangalan na alam po namin ang iyong anointing will flow sa buong sanktuaring ito, sa bawat iyong mga anak, kasama ng iyong lingkod na gagamitin. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah.
Our faithfulness po can fail. Pero ang Diyos po, but God never does. God never does. Kaya nga po, even when we doubt, wonder, or fall short, He stays true. He stays true dahil po, siya po ito. He stays true to who He is. Who He is. And to every promise He has made. Dahil po, He can never disown Himself. His faithfulness is part of His very nature. Ito po siya. His faithfulness is part of His very nature. Kaya nga po, so we can rest today. We can rest today. God is faithful to His promises, not because we're perfect. Hindi po ibibigay ng Diyos, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako sa ating mga buhay. Dahil perfect tayo, magaling tayo. Hindi po yon. Because Christ is. Ang Diyos lang po ang perfect at ang Diyos lang po ang tutupad ng kanyang mga pangako ayon po sa kanyang mga salitang laging binibitaw na hindi po magbabago. Ang Diyos sa kanyang salita at tutuparin po niya ang pangako niya sa atin. Kaya nga God is faithful to His word. He does what He says. God is faithful to His promises. He fulfills what He is committed to you. Babalikan po natin, kung babalikan natin ang talata, 2 Timothy 2:13. Ang sabi po ng talata, if we are faithless, He remains faithful. If we are faithless, bakit kaya He remains faithful? Ang sabi po ng salita ng Diyos, bakit kaya hindi sinabing, if we are unfaithful, He remains faithful? Meron po kasing pagkakaiba itong faithless at unfaithful. Bibigyan po natin ng konting kahulugan dito po sa ating pag-aaral. Bakit nga hindi unfaithful at faithless ang ginamit? Ang talata po, if we are faithless, He remains faithful. Yung pong pagkakaiba kasi ng faithless at unfaithful, yung faithless, meron kang faith pero kulang. Parang hindi buo ang iyong pananampalataya. Faithless. Remember po yung kwento ng isang inaalihan ng demonyo, yung batang lalaki, inaalihan ng demonyo. Doon po, masasumpungan po yan sa Mark 9:14 hanggang 24, down to kung babalikan niyo po mamaya, kaya po ng mga Bereans, balikan po natin mamaya, pag-uwi po natin. Ito po Mark 9, umpisa po 14 down to 24 hanggang sa mga huling talata po. Meron po kasi dito sa kasaysayan ang Panginoong Diyos, Kristo Jesus, sa kanya pong transfiguration. Na alam po natin, nandun si Moses, si Elijah, kasama po ng ating Panginoon, si Peter, James, and John, sa transfiguration. At pagkatapos po nilang doon sa transfiguration, bumaba po sila, nagkakaroon ng kaguluhan dahil meron ito nga pong inaalihan ng demonyang bata. Sinabi po ng isang andoon, dinala namin ang batang ito sa iyong mga disciples pero hindi siya mapagaling ng mga disciples. So ito po yung kwento. Kaya nga, ang sabi ng Diyos sa kanila, oh you faithless people, oh you faithless generation, doon po sa mga talata. Kaya nga po, oh you faithless, nagkulang po, parang nagduda sila, nagkulang sila ng pananampalataya, kaya nga hindi mapagaling yung bata. Oh, faithless generation. Ito rin po ang sabi ng tatay, ng lalaki. Pinuntahan po, tinawag ng Diyos, kinausap ng Diyos yung tatay ng lalaki. Kailan pa ito nangyari? Ang sabi ng Diyos sa amang lalaki, mula pa sa kanyang pagkabata, ganito na siya. Ang sabi po ng amang lalaki, kung if you can, ang sabi niya, if you can, pagalingin mo ang aking, parang pagalingin mo ang if you can. Para bagang, if you can, ang sabi ng Diyos, if you can, hindi mo, parang reading between the lines, if you can, hindi mo ba alam, ako ay tapat sa aking salita, ako ay tapat sa aking mga promise. Kaya ko yan dahil ako ang Diyos na makapangyarihan. Wala po sa talata yun. Pero if you can, pero ang sabi po ng Diyos, all things are possible. Kaya nga po, nung sinabi ng Diyos sa kanya, talaga bang ano bang gusto mo? Sabi niya, if you can, pero sumagot po ang lalaki, Lord, sabi po niya, tulungan mo ko sa aking kakulangan ng pananampalataya.
to help me overcome my unbelief, ang sabi po ng lalaki. Kaya nga po, dito po natin makikita sa faithless generation na kahit minsan tayo po ay nagkukulang ng pananampalataya, hindi po magbabago ang Diyos sa kanyang katapatan. Tutuparin pa rin ng Diyos ang kanyang katapatan. Gaya po dito sa kwento, dito po sa kasaysayan. Hindi po ito kwento, kasaysayan, totoong nangyari. Kaya nga po, kahit kulang sila sa pananampalataya, nagkulang sa pananampalataya, yung mga disciples, ang Diyos, pinagaling pa rin yung batang lalaki. Ganito po katapat ang Diyos. Minsan, di ba tayo po parang, Panginoon, parang hindi mo na, nagkukulang ka na ng pananampalataya, pero ang Diyos po, hindi po siya magkukulang. Lagi siyang tapat. Come on. Hallelujah. Yung pong unfaithfulness naman, yung faithless, nakita niyo na po, yung faithless, merong faith, pero hindi buo, being without faith or lacking in faith, skeptical. Being without faith or skeptical, yung pong faithless generation, ito po yung, it refers to people who refuse to believe God's power. Minsan, parang hindi na sila naniniwala, nagkukulang sila ng paniniwala na ang kapangyarihan ng Diyos ay parang hindi na tutuparin. Pero gaya po ng ating sinabi kanina, ano man ang mangyari, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kaya nga po, tayo po, siguro, ngayon, nakita na natin yung faithless generation na lalo pa nating pag-initin ang ating pananampalataya. Di ba? Minsan, yung ating inawit last Sunday, let faith arise, let faith arise, let faith arise. Pag-initin po natin ang ating pananampalataya para lalo pa nating makita ang katuparan ng Diyos sa kanyang mga pangako sa ating mga buhay. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Yun naman pong unfaithful. Yung being untrue or breaking a promise. Ayan. Yun, nakikita na po natin ngayon ang pagkakaiba. Unfaithful, being untrue or breaking a promise. Ito po yung external actions and duty. Yan po, like breaking a marriage, nangako ka sa harap ng altar, in sickness and in health, for poorer or richer. Di ba yun? Till death. So alam niyo na po, sinasabi ng marami, till death. Magkaroon ng maraming utang, ngayon nagkaroon na ng hiwalayan. Till death do us part, nagkaroon ng utang. Till hindi na death. Till death do us part. Yung pong isang lalaki, meron siyang binabasa dun sa dining table. Narinig na ito, pero ulitin ko lang. Habang nagluluto po si Mrs. dun sa kusina, merong hiwa ng hiwa sa kanyang mga lulutuin. Tapos napansin niya si Mr. Ang tagal na nang tinitingnan yung binabasa. Ano bang binabasa mo dyan? Dala-dala po yung kutsilyo. Ano ba yung binabasa mo dyan? Dinignan ko yung ating marriage contract. Hinahanap ko yung expiration. Wala pa ng expiration ng ating marriage contract. Meron yan. Sabi, hindi mo nakikita, andyan, till death do us part. Ano mong gusto mong nangyari? Ngayon na. Pero sa Diyos po, wala pong expiration ng kanyang pangako. Hallelujah. Praise the Lord. Di ba, meron tayong mga napapanood, the unfaithful wife or unfaithful husband. Nangyayari po yan. Lalo na po nung uso yung mga abroad, yung mga naiwan, mga asawa, yung mga napupunta, doon sa mga iba, kahit hindi na po tayo magsabi ng mga examples, alam naman po natin. Yung unfaithful servant, remember po yung unfaithful servant, pinagkatiwalaan siya ng Diyos pero hindi siya naging tapat. Kahit po siguro yung mga caretaker sa mga bahay, sa mga properties, meron po mga caretaker.
Merong mga caretaker talaga pag nakikita na yung, siguro, dumadami yung mga pera, nagiging unfaithful po yung mga caretaker. Ito po, mga caretaker. Ito po yung ibig sabihin ng, so nakita po natin ngayon, ang pagkakaiba ng faithless at unfaithful. Kaya po, hindi ginamit na, if we are unfaithful, faithless po, dahil ang kakulangan ng pananampalataya ay meron pa talagang pag-angat, pag-asang umangat, mag-init yung ating pananampalataya at matutupad ang pangako ng Diyos. At pag nakita nating natupad ang pangako ng Diyos, doon po tayo lalong mag-iinit sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Kasi po, sa Greek kasi, pag ginamit itong salitang ito, yung depende kasi sa pagkakagamit. Sa Greek na kasi ang sulat po ang Greek po is apisteo. Apisteo, unique po itong salitang ito kasi it can mean both depending on the context. It can mean both depending on the context. Pag ang human po, when humans are apisteo to God, they usually lack belief. Ito po yun. When humans are apisteo to God, they usually lack belief. Faithless, ito po yun. Pero when human breaks a covenant, apisteo, isa lang salita sa Greek. Pero kaya nga po, depende sa pagkakagamit. When humans break a covenant, they are untrue to their word. They are being unfaithful sa kanilang mga salita. Pero sabi nga natin, ulit-ulit, ang Diyos po ay laging tapat sa kanyang mga salita. Kahit po kung minsan talagang hindi natin maintindihan, parang hindi pa natin nakikita. Kaya nga, pag hindi pa nakikita, siguro halimbawa lang, pag hindi pa natin nakikita, ito po, totoong nangyari long before, passed away na po yung babae, babae talaga, babae. Nagkasakit po talang panalangin, pero hindi agad, hindi dumarating, hindi gumagaling. Alam niyo pong ginawa? Pepatawas siya. Kristyano po. Ito po yung sinasabi nating unfaithful. Isang halimbawa lang po. O yung, alam naman natin, yung mga gusto nang magkaanak. Lord, wala pa rin. Doon kanila pumunta. Ubando. Di ba? Para siguro. Hindi ko pa alam kung anong sayaw ang ginagawa nila sa Ubando. Pero totoo po yun. Marami pong mga mananampalataya kung minsan naiinip, pupunta ng ibang paraan. Magpatawas na po. Magpatawas na po. Tapos, ito na lang, pero hindi ko alam kung ano, yung ating mga sasakyan, di ba, mga bahay, pinapabless natin, pinapag-pray natin sa Panginoon, pinapabless natin. Alam mo naman po natin, doon sa Manawag, doon sa church sa Manawag, pila-pila po yung mga sasakyan doon. Pila-pila kailangan magpag-unahan ka para ma-bless ang iyong sasakyan. Sa Manawag pa. Ang ibig sabihin, ba-bless po natin sa Diyos mismo, sa mga lingkod ng Diyos, dahil hindi po yung mga lingkod ng Diyos ang pinanggagalingan ng pagpapala, ang Diyos po ang tinatawagan para panggalingan ng pagpapala. Amen. So, punta na po tayo sa ating pag-aaral. May pakaba ko po. Punta na po tayo. God is faithful to His promises. Dahil po, God is faithful to His promises because He is incapable of lying. Hindi pwedeng magsinungaling ang Diyos na kaya nga po at magiging tapat siya sa kanyang pangako. God cannot lie because truth is not just a rule He follows. Truth is not just a rule He follows. Ito po yung katotohanan. Truth is who He is. Ito po yung siya po talaga ang katotohanan. Hindi po siya yung rule na sinusundan lang niya ang katotohanan. Siya po talaga ang katotohanan. Because God is light and in Him is no darkness at all. Nasa 1 John 1:5 po yan. A lie would contradict His holy essence. Pag nagsinungaling po ang Diyos, hindi na siya Diyos.
Pag nagsinungaling ang Diyos, hindi na sa Diyos. Pero pag tayo po'y nagsinungaling, hindi naman tayo Diyos. Makakapagsinungaling. Sino po dito ang hindi na nagsisinungaling? Pag nagtaas po kayo ng gamay, dagdag po yan sa inyong kasinungalingan. Praise the Lord. Numbers 23:19, God is not human that He should lie. Hindi po natin kagaya ang Diyos na magsisinungaling. Not a human being that He should change His mind. He should change His mind. Hindi po pabago-bago. Bukas, sige, gusto ko, ready na akong pagpalain ka. Pero next week, parang hindi ko feel na pagpalain ka. Hindi ko feel na, hindi po, ganun ang Diyos. That he should change his mind. Magsasalita ba siya? Does he speak and then not act? Pag nagsalita po ang Diyos, kaya nga faithful to His word, pag nagsalita ang Diyos, ayon sa kanyang mga pangako, tutuparin po ng Diyos ang kanyang pangako. Amen. Does He promise and not fulfill? Does He promise and not fulfill? Kaya po na ating binuksan kanina, God is faithful to His word. He does what He says. God is faithful to His promises. He fulfills what He committed to you. Hallelujah. Amen. Kaya nga po, lahat po, ang Diyos po sa kanyang katapatan, God's faithfulness rests on who He is. Because He is not human. Hindi po siya pwedeng magsalita. Every promise He speaks is backed up by His unchanging nature. By His unchanging nature, He is backed up by His word. Di ba, alam natin, heaven and earth will pass away, but the word of the Lord will never pass away. Hindi po magbabago ang kanyang salita. Kaya nga po, yung kanyang pangako is backed up by His unchanging nature, by His unchanging word. He always acts and always fulfills. Kaya nga po, when life feels uncertain sa atin po, we can rest on this truth. Pag parang, kayo po, alam natin, when life feels uncertain, parang nagkaroon ng pagdududa, parang hindi na natin maintindihan kung ano ang nangyayari, pero we can rest on His truth. Kung pinangako po ng Diyos, gagawin ng Diyos ang kanyang pangako dahil hindi po siya pwedeng magsinungaling. He will never fail. Marami pong mga verses na talagang hindi siya nag-fail. Balikan lang po natin, tingnan natin. Sa Matandang Tima, tsaka New Testament, sinulat po yan. 1 Samuel 15:29. He who is the glory of Israel does not lie or change his mind. For he is not a human being that he should change his mind. Titus 1:2. In the hope of eternal life, which God who does not lie, which God who does not lie. So, talaga pong marami pong mga talata na nagsasabing, ang Diyos ay siya ang katotohanan, hindi magsisinungaling. Ang Diyos, hindi magbabago ang kanyang mga salita. Matutupad at matutupad ang kanyang mga pangako. So sabi nga natin kanina, tignan po natin, lagi po nating binabalik-balikan ang ating pong ama ng pananampalataya na si Amang Abraham. Alam po natin ang kasaysayan, ang kwento ng buhay ni Abraham. Masusumpungin po niya sa Hebrews 13:18 ng kabanatang 6, chapter 6, verses 13 to 18. Balikan po natin ang mga talata, ang buhay po ni Abraham nung pinangakuan po siya ng Diyos. Alam po natin, base po sa atin ng mga nalalaman, Abraham waited 25 years nang pangakuan po siya ng Diyos. Pero kung babalikan po ang mga talata, balikan po niyo, mamaya po sa Acts chapter 7, saka sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, Acts chapter 7, balikan po natin. Kasi po, ng pangakuan ng Diyos, si Abraham, galing po siya ng Mesopotamia, papunta po ng Haran. So nangako na po siya ang Diyos sa kanya, galing ng Mesopotamia, papuntang Haran. At nung siya po ay umalis ng Haran, papuntang land of Canaan,
si Abraham po, umalis siya doon ng 75 years old. Nung umalis ng Haran, papuntang lupang pangako. So, reading between the lines, meron ng additional years of promise ang Diyos kay amang Abraham. Even before leaving the place of Haran, papuntang lupang pangako. So, nung umalis siya sa lupang pangako, 75 years old, si Abraham. So, nakikita po natin ngayon na talagang hindi lang pala 25 years ang paghihintay. Tayo po, ilang years na ba tayo naghihintay? 1 year? 2 years? 5 years kaya? 10 years? Pero dito po, Abraham waited even more than 25 years. Balikan po natin. For example, there was God's promise to Abraham. Since there was no one greater, ito po yung sinasabi natin kanina, na talagang pag nangako po ang Diyos, babakapan po yan kung sino siya, yung kanyang nature. Babakapan po niyan ng kanyang salita kung sino siya. Since there was no greater to swear, God took an oath in His own name. In His own name. Hindi ba po natin sa korte, attorney, ayan, si attorney po. Di ba sa korte? Tapos, do you promise? Di ba, merong oath, you will tell the truth and nothing but the truth. So help me God. Nangangako sila, di ba, na magsasabi ng katotohanan, ayon po sa salita ng Diyos. Kasi po, ang salita ng Diyos ay katotohanan. Nakita po na ang kasalita ng Diyos ay katotohanan. Kaya po sila ay hindi pwedeng magsinungaling. Ganito po ang Diyos. Binakapan po niya ng kanyang salita, God took an oath by His own name. Ano po ang pangalan ng salita ng Diyos? In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sino po ang Word? Si Jesus is in own name. Jesus saying, I will. So noon pa man, andun na po ang ating Panginoong Kristo Jesus. Nakikita po natin, hindi lang sa New Testament si Jesus, noon pa man, long before. Jesus is already there. In the beginning, yung pong narinig natin sa ating pong pinakinggan last Wednesday, saka last Sunday, remember? In the beginning, nandoon na po. Kahit hindi lang talaga, nandoon na. Pati po yung pagliligtas ng Diyos, nakaplano na in the beginning, nandoon na po. Ang Kristo magliligtas sa ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga, binakapan po ng Diyos ang kanyang salita, I will certainly bless you and I will multiply your descendants beyond number. Praise the Lord. Ito lang. Then Abraham waited patiently. Ito po, more than 25 years. Waited patiently. And dahil po sa paghihintay ni Abraham, and he received what God had promised. Dahil binakapan po niya ng kanyang nature, ng kanyang salita. Kaya nga Abraham received what God had promised. We will receive what God had promised sa ating po mga buhay. Basta, handa ba tayong maghintay o kailangan magmadali tayo, pumunta tayo ng mga albularyo, magpatawas na tayo pag hindi pa gumagaling yung ating mga karamdaman. O kaya, Panginoon, bakit ang tagal, tutulungan na kita, Panginoon. Sasagutin ko na siya, Panginoon, kahit hindi siya Kristiyano, Panginoon. Umilastaan naman ka rin eh. Anyway, alam niyo po ang ibig sabihin ng ating pinag-aaralan. Amen. Now, when people take an oath, they call on someone greater than themselves to hold them to it. Yung pong ating sinabi kanina. And without any question, that oath is binding. That oath is binding. So, God also bound Himself with an oath. Panghawakan po natin ang pangako ng Diyos dahil baka po yan ng kanyang salita na hindi magbabago. Kung sino siya, baka po yan ng kanyang nature. So that those who receive the promise could be perfectly sure that He would never change His mind. He would never change His mind. So, God has given both His promise and His oath. These two things are unchangeable because it is impossible for God to lie. It is impossible for God to lie.
Kaya nga po at we who have fled to Him for refuge can have great confidence. Ito po ngayon. Dahil alam nating totoo ang Diyos sa kanyang pangako, totoo ang Diyos sa kanyang mga salita, we have great confidence that we hold to the hope that lies before us. Huwag po tayong sisigil. Huwag po tayong sumuko sa mga pangako ng Diyos. Tutuparin at tutuparin po ng Diyos ang kanyang mga pangako. Amen. Kaya nga po, gaya po ni Abraham, after waiting for so many years, tinanggap po ng Diyos ni Abraham ang kanyang ang pangako ng Diyos sa kanya. Kaya nga po, gaya nga, hindi lang basta nangako ang Diyos, sealed po ito ng kanyang salita kung sino siya. Kaya nga po, ulitin ko lang, maybe po, matagal nang masyado, marahil ang ating paghihintay, nananalangin tayo na kaligtasan ng ating mga pamilya, nananalangin tayo sa ating mga personal, mga marahil sasakyan, bahay, o mga asawa, o kaya anak, magkakaanak pa kaya ako, magkakaasawa pa kayo, kaya ako. Sabi nga, ulitin ko lang, yung sabi ni Pastor Manny, si Sarah nga, 90 years old na, nagkaanak pa, so may pag-asa pa kayo. Yes! Yes! May pag-asa pa pala! Wait patiently and you will surely receive. Wait patiently and you will surely receive what God has promised because He can never lie. Hallelujah. Praise the Lord! Sige po, yung talaga may pag-asa pa, pumalakpak para sa Diyos. Merong pag-asa! Merong pag-asa dahil ang Diyos po tutuparin ang kanyang salita at ang kanyang pangako ay talagang matutupad at matutupad. Alam po natin, marami ng pangako ang Diyos na alam na natin, kahit po sa ating mga kani-kaniyang mga buhay, marami ng pangako ang Diyos na nakita natin na natupad na. Marahil meron pa tayong hinihintay, matutupad at matutupad po ang pangako ng Diyos. Because He remembers His covenant. Yung pong pangalawa nating point. God is faithful to His promises dahil po, lagi po, He remembers His covenants. Covenant, meron po mga, siguro, bigyan lang natin ng pansin. Ito pong patungkol sa covenant, promises, oaths, and vows. Ano po yung bigyan uli natin ng pagkakaiba? Ito pong mga tatlong salitang ito patungkol po dito sa ating God remembers His covenant. He remembers His covenants. Yung pong promises kasi, ano ba yung promises? Of course, pangako. Generally po defined as a word of honor. Word of honor or pledge between individuals. Pag nangako po ang Diyos, the Bible emphasizes that all promises should be truthful and kept. Let your yes be yes and your no, no. Sabi po ng James 5:12, between two individuals. Nangako po ang Diyos, pero meron po tayong kailangang gawin. Nangako ang Diyos na magkakaroon ka ng trabaho. Ne? O sige, magkakaroon ka ng trabaho, nangako ang Diyos, ito yung trabaho. Andito yung trabaho. Bahala. Hindi po ganun bibigay na lang ng Diyos ang pangako. Di ba? Ano po ang dapat natin gawin para po tayo magkatrabaho? Mag-apply. Tama ba? Ha? Yun, kumilos tayo. Gusto mo magkatrabaho, di ba? Paano ka magkakatrabaho kung nakaupo ka lang? Kailangan kumilos. Mag-pass ka ng resume. Magtawag ka ng ano para magkaroon ka ng trabaho. Pinangako ng Diyos, magkakatrabaho ka, pero pinangako ng Diyos na magkakaroon ka ng magandang grade sa eskwela, pero hindi ka naman nag-aaral ng lesson. Paano ka? Di ba? Nakikita po natin, yung pong pangako ng Diyos, promise, pangako, dalawang ano po yan, two sides. Mangako ang Diyos, pero meron po tayo kailangan gawin. Hindi po natin gagawin talagang tutulungan ng Diyos. Yung sinabi natin, hindi natin tutulungan ng Diyos para matupad ang kanyang pangako. Magtitiwala tayo sa kanyang guidance, di ba? Trust in the Lord with all your heart
and lean not on your own understanding. Proverbs 3, 5, and 6. In all your ways, submit to Him, acknowledge Him, and He will make your path straight. Acknowledge Him. Ito po kaya nga dalawa, yung pong pangako para matupad. Nagigess po ninyo natin. Hallelujah. Kaya nga, yung oath naman, panunumpa. Ito po yung sinasabi natin kanina, often confused with oath. Yung vows, yung oath, panunumpa, involves swearing upon something sacred. Like heaven or the temple. Kaya nga, to guarantee truthfulness. The Mosaic Law heavily restricted and regulated oaths, commanding that if a person makes an oath to the Lord, they must not break it. They must not break it. Yung pong mga nagbigay ng oath, like, sino ba? Yung ipinangako nilang, bibigay nila ang kanilang anak sa Diyos. Remember po si Samuel, si Ana, tama ba? Si Ana. Pinangako niyang pag siya ay nagkaanak, ibibigay sa Diyos. Lord, ayun, nagkaanak na ako. Pwede bang bawiin ko yung aking pangako? Magtatrabaho muna yung aking anak. Hindi po ganun ang nangyari. Alam na natin na binigay ni Ana ang kanyang anak at naglingkod po si Samuel sa Panginoon. At marami pang mga pangako. Kung tayo po'y nangako, lalo na sa Diyos. Kasi nga, sabi nila, yung pangako daw, talagang sa tao, ano lang yan napapako yan Promises are made to be broken. Ang sabi nila, di ba, pangako. Ilan namang pangako, siguro noong mga bata pa tayo, marahil kahit nasa edad na tayo ngayon, meron tayong pangakong tinanggap sa ating mga kaibigan, o pare, pag nakapunta ka ng abroad, yung aking, kahit pabango na lang. Sige pare, basta pagbalik ko, hindi lang pabango, bibigyan pa kita ng sabon at saka shampoo. Para pang babae laretan Pare para kumare. Anyway, alam naman natin na hindi maraming, si Bishop na lang, remember po, yung kwento niyang isang kapatid na abroad, pag nakapag-abroad daw siya, bibili ng sasakyan ang church, nakapag-abroad, maraming taon nang lumipas, kahit isang tornilyo, walang dumating sa church. Kasi nga, sa tao po, promises are made to be broken. Pero ang sinasabi lang po natin, pag tayo po ay talagang nangako, kaya nga, pag tayo daw ay masaya, huwag kang magbibitaw ng pangako. Di ba? Kasi nga, pag hindi mo natupad, yun, masisira po ang ating integridad. Masisira ang ating integridad. Pero ang Diyos kailanman po hindi masisira ang kanyang integridad dahil matutupad ang pangako ng Diyos. Amen! Sige po. Hallelujah. Vows, kaya nga, vows, ito po yung promises, oath, tsaka yung vows naman. Kasi po yung vows tsaka oath, minsan, being confused. Vows sa panata often confused with oaths. A vow po is a specific type of promise made directly to God, like dedicating a child or offering a sacrifice. Kagaya po ng ating sinabi kanina, yung kwento po, yung anak po ni Ana na si Samuel, talaga pong ibinigay sa Diyos in exchange for his blessing or help. Dito po sa American Bible to. Amen. So, ang nakita po natin ngayon, yung vow, a covenant between two parties, babalikan ko po muli, dito pong promises, two parties din, kagaya po ng vow. Limbawa po, John 3:16, pangako ng Diyos ang kaligtasan, buhay na walang hanggan. Pero, paano po natin matatanggap na yung ating buhay na walang hanggan? Pangako ng Diyos. Pangako ng Diyos, for God so loved the world, He gave His one and only Son. Pero ano po ang susunod? Whoever will believe in Him. Ito po, meron palang gagawin. Kung sino man sa Kanya ay mananampalataya, hindi mapapahamak. Pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan, pero meron pong gagawin ng tao para
pa sa Kanya ang buhay na walang hanggan. Hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Kaya nga po't lagi po natin inuulit ito na ang pinakadakilang pag-ibig ay wala na pong dadakila pa sa pag-ibig ng Diyos dahil ipinahayag po niya ang kanyang pag-ibig, ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. At ang katugunan po sa kanyang pag-ibig na yan, para po tayo hindi mapahamak, ang katugunan sa kanyang pag-ibig, ang sino man ang sa kanya ay mananampalataya. At ang katuparan ng kanyang pag-ibig, ang katuparan ng kanyang pag-ibig ay talagang hindi na mapapahamak, kundi magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Bro. Hallelujah. Amen. Pinakadakilang pag-ibig. Tatandaan lang po natin yun. Pwede na po natin yung ibahagi sa ating pong mga kaibigan, mga kapamilya, na ang pinakadakilang pag-ibig, John 3:16, pinahayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Binigay kanyang anak. Katugunan sa kanyang pag-ibig, sino man sa kanyang manampalataya, hindi na mapapahamak. Ang katuparan ng kanyang pag-ibig, hindi na mapapahamak. Magkakaroon pa ng buhay na walang hanggan. Come on! Hallelujah. He remembers His covenant. Therefore, Deuteronomy 7:9, that the Lord your God is God. Ito po, that the Lord your God is God. He is faithful, is the faithful God, keeping His covenant covenant of love to 1,000 generation. Ito pala, to 1,000 generation, and of those who love Him. Kaya nga po, laging may dalawa, two-way, of those who love Him and keep His commandments. Diba? Pag tayo po'y naniwala, ano pong gagawin natin? Pag ikaw ay naniwala, anong gagawin natin? Yung sinabi nyo kanina, umaksyon. To believe is to... ano po natin yung t-shirt natin, yung ating anniversary theme. To believe is to obey. Pag naniwala ka, di ba? Ang sino man sa kanya ay manampalataya, ay naniwala sa pangalang Jesus, pero hindi naman nagsisi ng kasalanan. Naniwala pero hindi nag-obey. Ito po yung lagi nating dinidin. To believe is to obey. Kaya nga po, keeping His covenant of love to 1,000 generation of those who love Him and keep His commandments. Ano po yung 1,000 generation? Ibig po sabihin, magbibilang ka ng ilang kayang generation? Ilan ba yung generation natin ngayon? Meron nagsasabi, yung Miwa, 40 years. One generation daw is 40 years. Kaya nga, yung sinasabi ng mga iba, life begins at 40. Dahil naka 40 years old na siya, mag-start uli ng another 40 years. Kung abot siya ng 80, 1.5 generation lang siya, pag hanggang 60 lang siya, hanggang senior lang siya. Anyway, putang may parayo. Yung kasi katapatan ng Diyos, hindi po yan temporary. Faithful po ang Diyos because lagi po niyang tinatandaan ang kanyang covenant. Remember po, merong covenant ang Diyos kay Noah. Ano po ang covenant ng Diyos kay Noah? Yung arko? Ano pa? Yan, rainbow. Ang pangako ng Diyos, rainbow, pag nakita mo raw ang rainbow, pangako ng Diyos, hindi na magugunaw ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero magugunaw pa rin ang mundo. Siguro mas matindi dahil hindi na sa tubig. Anyway, ganun po ang Diyos. Pag siya po'y nangako, di ba? Hanggang ngayon, ilang generation na ba ang lumipas? Pero hanggang ngayon, nakikita pa rin natin na tuwing pagkatapos ng ulan, meron tayong nakikita mga rainbow. Kaya nga hindi na po lulubog ang mundo. Kaya lang po, nakakaroon po tayo ng problema ngayon dahil sa flood control. Kahit po minsan, yung nga sabi natin kanina, when we are weak, meron tayong mga weaknesses, tapat pa rin ang Diyos. Tapat pa rin ang Diyos sa ating, balikan ka lang po natin yung John 3:16. Tapat po siya sa kanyang pangako. Kasi pangako ng Diyos, ang sino man sa kanya ay mananampalataya, hindi na mapapahamak. So pag hindi ka nanampalataya, ang pangako ng Diyos, mapapahamak ka. Totoo pa rin ng Diyos, pag hindi ka nanampalataya, pag hindi mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, saan ka pupunta?
sa ikalawang kamatayan sa impyerno, ito po, tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. Dahil kahit po sa mabuti tsaka sa hindi mabuti tsaka mabuti, matutupad at matutupad ang pangako ng Diyos. Dahil tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Mas nakakatakot po yan. Ang pangako po ng Diyos, marami nang natupad, mga pangako ng Diyos. Promises, thousand siguro, thousand na yung alam natin. Pero doon sa Book of Revelation, talagang yung pong pangako ng Diyos, yung pangako ng Diyos na kukunin niya ang bawat sa atin, rapture, matutupad at matutupad po yun. Kung tayo talagang huwag bibitaw sa pananampalataya, kukunin po tayo ng Diyos at pagdating ng takdang araw, makakasama natin ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Iyan po ang kanyang pangako. Basta wag lang tayong bibitaw sa ating mga pananampalataya. Amen. 1,000 generation. Siguro, lang natin, bigyan natin ng comparison. Ilang taon ba itong 1,000 generation? Mula po kay Adam at saka kay Jesus, ang 4,000 years. Ayon po sa pag-aaral. And between Jesus and now, di ba, alam po natin, sabi nila 2,000 years. Of course, pero more than 2,000 years na. Kasi more than 2,000 years, 26 years ago, sinabi na 2,000 years. Di 2,000, di ba? So 2026 na tayo ngayon. Yung taon yon, 2026. 2026 years na. Tama ba? Sa akin lang po ito. Sa akin lang pag-aaral. Baka, ay sabi ng Bible, in the year wala pong ganun. Baka mabiral po ako dito. Mapagalitan ako ni Pastor Manny. Anyway, yung po kasing generation, so kung add po natin yan, more than 6,000 years na. Yung pong, pero ilan ba yung generation? Yung record po ng Luke 6:23-28, 76 generation palang pala yun. Mula po sa Luke 6:3-23-28, 76 generation from Adam to Jesus Christ, 76 generation. So, yung add po natin Jesus Christ up to now, ilang generation ba yan? Tapos dito sa ating pinag-uusapan, 1,000 generation. So, ibig sabihin, hindi ka na magbibilang. Ang Diyos po ay magiging tapat ngayon, noon, at magpakailanman, magiging tapat pa rin ang Diyos sa ating mga buhay. Kahit wala na tayo, ang ating mga apo, ang ating mga anak, 1,000 generation, from generation to generation. Pag tayo po'y patuloy na nagtiwala sa Diyos, ang ating mga anak, ang ating mga apo, pagpapalain ng dakilang Diyos. Mga ilang biblical stories lang po natin. Siguro po para muli natin talagang makita kung paano po naging tapat ng Diyos sa kanyang mga pangako. Di ba yung pong pagkasilang po ni Isaac, yung pong fulfillment of Isaac birth na masusumpong po yan sa Genesis 18:21, when God promised Abraham and Sarah a son in their old age, Sarah, di ba? Tumawa po si Sarah nung sila ay talagang magkakaanak na because he was 90 years old and well past childbearing. Kaya nga po sabi natin kanina, may pag-asa pa tayo. May pag-asa pa. Kahit lampas na tayo ng, pwede pa kaya yun kahit lampas ka ng menopause. Si Sarah po, ito, di ba? Di ba meron pang isa, si Elizabeth. Yung asawa po yung ama ni John, Zechariah ba? Zechariah, tama ba? Zechariah, tama? O, di ba, sabi doon sa salita ng Diyos, wala na. Menopause na si Elizabeth, pero nagkanak pa rin siya. Base po sa salita ng Diyos. Ganito po si Sarah din. Because he was 90 years old and well past bearing child age. Hindi na pwedeng magkaanak. God responded, is anything too hard for the Lord? Ito lang po ang sinasabi ng Diyos sa atin. Is there anything too hard for the Lord? Despite human doubt and the biological, ito po yung sinasabi natin na faithless. Si Sarah po, yung faith niya, nagkulang yung pananampalataya. Kaya nga tumawa siya
paano kaya tumawa? Tapos, si Abraham din, of course, tumawa rin si Abraham, pero si Abraham tumawang may pananampalataya. Pwede pa pala ako. Pwede pa kayo. 100 years old, kung abot kayo ng 100 years old. Anyway, patami parayo na. Pero, ano lang, the Lord visited Sarah, and as He had said, and the Lord did to Sarah, as He has promised, God kept His promise, His specific word, perfectly. Ang promise po niya kay Sarah, alam po natin, yung anak po nila kay Isaac, ay silang si Isaac. Kasi po, tapat ang Diyos sa kanyang promise, kay Sarah manggagaling. Ang pangako ng Diyos, kay Sarah manggagaling. Hindi po kay Hagar. Remember po si Hagar? Remember, sabi ni Sarah, sige, sipingin mo niya ay Hagar, ha? Banta. So, may Bisaya, siyempre, may Bisaya Abraham. Kasi, ito po sinasabi natin kanina, gumagawa ng ibang paraan ng tao para matupad ang pangako ng Diyos. Pero hindi po yun ang paraan ng Diyos. Iba yung paraan ng Diyos. His thoughts are not His thoughts, His ways are not our ways. Isaiah 55:8, 89 na tayo. Anyway, balikan po natin ang kasaysayan na talaga namang alam natin, natupad ang Diyos. Kahit imposible, natupad pa rin ng Diyos ang pangako niya kay Sarah at kay Abraham. Amen. Si Joshua po, doon sa Joshua 21:45, after leading the Israelites through decades of wandering and intense military campaign to claim the promised land. So, alam po natin si Joshua, yung kanyang pinangungunahan, more than 3 million mga katao. Pero ang sabi po ng Diyos para matupad ang kanyang pangako, balikan mo lang. Na ang sabi po, Joshua looks back on God's track record. Binalikan po ni Joshua kung ano po ang kasaysayan ng Israel nung sila po ay umalis ng Ehipto. At ito po ang nangyari. No one word of all God's promises that the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. The entire nation stood up as living proof that God does not make empty threats or false promise. Di ba? Nangako ang Diyos na aalisin niya ang bansang Israel sa Ehipto. At maraming mga pagsubok ang dinaanan ang bansang Israel. At maraming mong nakitang himala si Joshua nang sila po ay makaalis. Remember, yung mga 10 plagues, napakarami, yung mahati ang dagat, di ba, mga pagkain, tubig, and many more na balikan po ni Joshua. Kaya nga po, patuloy na nagtiwala si Joshua na sa kanya rin ay hindi siya iiwanan, hindi siya pababayaan ng Diyos. Kung paano hindi iniwanan ng Diyos ang Israel nung sila po ay umalis ng bansang Ehipto. Si Elijah na lang po, alam po natin yung widow of Sarephat. Widow of Sarephat. Bakit kaya yung widow pa Sarephat? Kasi marami namang widow eh. Kasi po itong widow of Sarephat, ito po ang widow talagang nananampalataya sa Diyos ni Abraham, ni Jacob, at ni Isaac. Ito po yung widow of Sarephat. Doon po sa First King. Basahin po natin doon sa King. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. So, si Elijah po, then the word of the Lord came to him, got at once to Sarephat in the region of Sidon and stayed there. I have directed a widow. Kinausap ko na ang isang widow to supply you with God. Kasi po, merong drought nung panahong yon. Remember po si Elijah, ilang taong nanalain po si Elijah doon sa James 5:17. James 5:17. Elijah is human like as we are, and he prayed earnestly to God that it might not rain. And it rained not for 3 years and 6 months. So meron pong drought, hindi po umuulan noon. So pag umulan, meron pong famine.
So, nung pong nandun si Elijah, doon sa river, natuyo po yung river dahil nga tagtuyot na. Kaya dito po siya binigyan ng instruction ng Diyos. Sometime later, the brook dried up, kung saan po kumuha ng tubig si Elijah. And then the Lord had no rain in the land. Then the word of the Lord came to him, "Go at once to Sarephat, the region of Sidon, and stay there. I have directed a widow to supply you with food." So he went to Sarephat. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, "Would you bring me a little water in a jar so I may have a drink?" So I may have it. As he was going to get it, abusado yung Elijah eh. May inutos na po ng kaya padagdag na po. As he was going to get it and go, "Bring me please a piece of bread." Ito po yung nakakamangha dito. "As surely as the Lord your God lives," she replied, "I don't have any bread and only a handful of flour." Bread, a handful of flour, in a jar, a little olive oil in a jug. Konti na lang. In a jug, I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself. Ito na lang, and my son, that we may eat and die. That we may eat and die. Kasi alam po ng widow, yun na lang ang huli nilang pagkain. Kasi nga, tagtuyot na, wala nang pagkukunan ng pagkain. Wala. Yung oil, wala na rin. Ito po yung ating binasa. And that we may eat and die. Elijah said to her, "Muli na ka, go home, and gawin mo ang iyong sinabi. But first," atin niya pang dagdag utos, "Elijah, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me." Di ba, yun na lang daw ang kakainin lang mag-ina. Tapos mamamatay na sila. Pero si Elijah, "Gawa mo ako ng tinapay. Tapos, dalhin mo sa akin. And then, make something for yourself and your son." Ano pang bibigay niya? Ano pang lulutuin niya para sa kanyang anak, sa kanila? Bibigay na nga niya kay Elijah. Dahil yun na nga lang eh. Yun na nga lang. "And make something for yourself and your son." Ito po yung talagang, as we read this mga verses, talagang makikita po tayo natin, mamamangha po tayo kung paano po tutuparin ng Diyos ang kanyang pangako. "For this is what the Lord, the God of Israel says, the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry." Pangako po ito ng Diyos. Basta sundin mo lang. Kasi nga, kinausap na ng Diyos itong widow na ito. Punta sa widow, kinausap ko na siya. Ang sabi ng Diyos kay Elijah. Kaya nga ito po ang nangyari. Binigyan po ng katiyakan ni Elijah na galing sa salita ng Diyos, "The jar of flour, the God of Israel says," the God of Israel says, "the jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord send rain on the land." So 3.5 years. So 3.5 years po silang kailangang kumain. Paano silang kakain doon sa kakaunti na sinasabi po ng widow? Pero ito po ang sinabi ng Diyos, "The God of Israel, the jar," Israel says, "the jar of oil will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land." So, ang nangyari po, she went away and did as Elijah had told her. So, pinagluto po niya. So, there was the food. Pinagluto po niya. Si Elijah, binigay sa kanya. Tapos, pagkatapos niyang linuto, remember, tapos bumalik ka na, magluto ka na para sa inyo. So, ano pang babalikan niya? Wala na nga siya. Pero ito po ang nangyari. There was a food every day. Ilang years po yun? 3.5 years. Every day for Elijah and for the woman and her family. Ganito po katindi ang Diyos. Ayon sa maliit, imagine, nag-last po yun ng siguro more than 3.5 years pa yon. Dahil, siyempre, uulan muna, tapos mag-aani muna. I believe it's more than 3.5 years po silang kumakain. Doon po sa ginawang katapatan ng widow, nagtapat lang po ang Diyos, sumunod sa Diyos. Di ba, pag nagbigay ka daw, kahit isang basong tubig lang sa lingkod ng Diyos, at talagang pagpapalain ka ng Diyos, magkakaroon ng reward. Ito po yung reward ng widow. Talaga pong sila po hindi talagang nagutom for more than 3.5 years. Hindi po tayo magugutom pag tayo po'y nagtiwala sa Diyos. Sa ating pong mga pangangailangan, laging nandiyan ang Diyos.
Magtiwala lang po tayo sa kanyang salita at sa kanyang mga pangako. Amen. Amen. Matutupad at matutupad po ang pangako ng Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. So when God forgives, He forgets your sin. But His covenant, He will never be forgotten. Alam po natin yan, pag tayo pinatawad ng Diyos, lahat po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Din po sa Hebrews, your sins will He remember no more. Pero, yung pong kanyang pangako, hindi po kasama sa kanyang paglimot. Kasalanan lang po ang nililimot ng Diyos. Talagang hindi na po na binabalikan ng Diyos ang ating mga kasalanan. Yung pong mga pangako niya, matutupad at matutupad. He lets go of what separates us, yet He holds on to the promise that He keep us close. Amen. Woo! Praise the Lord. Makaba pa sana, pero meron na akong 10 minutes eh. 10 minutes ako na yan. So, last po na po tayo. Sige po. Matatapos po tayo na ng 10 minutes. Hopefully. Kasi meron pa tayong second service at meron pa tayong second part. Pero, yung po kasi pangako ng Diyos is faithful to His promises dahil po, He fulfilled all His promises in Christ. He fulfilled His promises in Christ. Remember po yung Romans 6:23, Romans 3:10, Romans 6:23, wala po dito. Naalala ko lang. Romans 3:10, wala ni isa mang taong matuwid. Romans 3:23, all have sinned and fall short of the glory of God. Ito po yung dahilan kung bakit kailangang ibigay ng Diyos si Kristo Jesus sa sanlibutan. Dahil po dito, lahat ay nagkasala, wala ni isa mang matuwid. Romans 6:23, at ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Mamamatay tayong lahat, hindi lang physical kamatayan, kalawang kamatayan, impyerno. Pero doon po sa huling bahagi ng Romans 6:23, but the gift of God. Ito po yung sinasabi na, He fulfilled His promises in Christ. But the gift of God is life eternal kanino? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. The eternal life is promised, yung pong kanyang pangakong kaligtasan matutupad po sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At hindi lang po yung pangako ng kaligtasan, marami pang pangako ng Diyos matutupad sa pamamagitan lang po ng ating Panginoong Kristo Jesus. For no matter how many promises God has made, 2 Corinthians 1:20, there are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. Kaya nga po, pag sinasabi nating Amen, talagang kiniklaim na natin, Amen! Matutupad na Diyos ang ayong pangako sa akin. Amen! So lahat pong naniniwala matutupad ang Diyos sa ating mga buhay. Ano pong ating sasabihin? Amen! One more! Amen! Hallelujah! Woo! Pwede na po tayo matapos dahil 5 minutes na lang ako. Anyway, praise the Lord. Yung pong lahat ng pangako ng Diyos ay matutupad at matutupad po. Dahil po yan, every promise is yes and amen. Basta po, talagang, huwag lang tayong pupunta. Yung pangako ng Diyos matutupad po kay Kristo Jesus. Hindi po matutupad yan sa Ubando. Hindi po matutupad yan sa Manawag. Kay Kristo Jesus lang po matutupad ang kanyang pangako. Marami na pong pangako ng Diyos na natupad sa ating pong mga buhay. Alam po natin yan. Kaya nga po, one of His promises that we can ask anything, ito po yan, in Jesus' name. Kaya in Christ, in Jesus' name. And because He is faithful, He hears and acts. He hears and acts. Kaya nga po, I will do whatever you ask in my name. In my word, in my name, matutupad at matutupad. So that the Father may be glorified in the Son. So you may ask me anything in my name, and I will do it. Lagi po natin, anything in my name. Ano po yung anything? In my name, according to His will. This is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, according to His word, according to His will, according to His word, pagkikinggan po tayo ng Diyos. When Jesus says, in my name, He is talking about saying praying with His authority, His character, and His purposes. Hindi po magic praise.
Coming po yan. It's coming from the Father the way Jesus would. Kaya nga po, I am the way, I am the way, the truth, and the life. John 14:6. Di po? I am the way, the truth, and the lie. Hindi po siya ganon. Hindi pwede magsama ang truth and lie. I am the way, the truth, and the life. Kaya nga po, siya lamang kay Kristo lang. Hindi sinabing, I am away. Hindi po sinabing, I am away. Kasi po, pag sinabi ng salita ng Diyos, I am away, pwede na po tayo pumunta ng Ubando. Pwede na tayo pumunta ng Manawag o mga iba pa. Kaya nga, I am the. Matindi po ito, I am the isa lang. I am the way. Kay Kristo lang matutupad ang pangako ng Diyos sa ating mga buhay. Amen. Praise the Lord. Faithful po ang Diyos. Kaya nga po, because God is faithful, He gave us Christ to accomplish what we could not. In Him, every promise of forgiveness, access, and eternal life is made complete. Andito na po lahat. Forgiveness, access, eternal life is made complete. So, we can trust. Today, tomorrow, di ba? He is the same yesterday, today, and tomorrow. Lagi pong, naging tapat po ang Diyos sa ating mga buhay noon. Tapat ang Diyos sa ating ngayon. Patuloy na magtatapat ang Diyos. Hanggang sa makita po natin siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. If He is faithful, if He fulfilled His greatest promise in sending Jesus, He will be faithful to fulfill every promise sa pamamagitan po ni Kristo Jesus. Dahil nga, God is faithful to His promises because He is incapable of lying. He remembers His covenants. He fulfilled all His promises in Christ. Come on, palakpakan ng Panginoon. Bakit hindi po siya magiging tapat sa kanyang mga pangako? Remember po, Romans 8:32. Romans 8:32. Di ba? Yung po sinasabi natin kanina, sa pagmamahal ng Diyos, pinahayag niya ang kanyang pagmamahal sa pagbibigay sa kanyang Kristo anak. Kung ibinigay na nga niya ang kanyang anak sa atin, ano pa ang hindi kayang ibigay? Along with Him, graciously give us all things. Marami pang pangako ang Diyos na hindi pa natutupad at marami pa tayong hinihiling sa Diyos. Ano man po yan, ngayong umagang ito, muli po nating ibigay ang lahat ng ating pagtitiwala sa Kanyang mga salita at sa Kanyang mga pangako. Hallelujah. Tayo po lahat tumayo. Hallelujah. Dadako po tayo sa banal na hapunan. Pero bago po tayo dumako sa banal na hapunan, sa ating pong mga puso, sa ating mga buhay, marami pa tayong marahil hinihintay na pangako. Kahit po nasa edad na tayo, lalo na po yung mga bata-bata pa, mas marami pa tayong hinihintay, matupad na pangako ng Diyos. Pero gaya po ng ating pinag-aralan, dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita, that you are the God who is faithful, the God who never changes. Ang iyong salita, ang iyong mga pangako, O Diyos, ay hindi magbabago at matutupad. Ang iyong hinihintay lamang sa amin ay patuloy na magtiwala, huwag bibitaw sa pananampalatayang naitanim sa aming mga puso. Pangako ng kaligtasan, pangako ng katugunan sa bawat panalangin, pangako ng kagalakan sa aming mga kalungkutan, pangako ng kalakasan sa panahon ng aming mga kahinaan,
Pangako, O Diyos, ng katuparan ng iyong mga provision sa aming mga pangailangan. Dakilang Diyos, ito lahat are yes and amen sa iyong pangalan, Kristo Jesus. Amen. Amen.